Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Panginoon, marami pong salamat sa patuloy na paggabay sa simbahang itinatag ng inyong anak. Salamat po sa pagpapala ng banal na espiritu sa aming mga kardinal upang makapili sila ng Santo Papa na gagabay sa simbahan. Patuloy niyo pong gabayan ng aming bagong Santo Papa, Papa Leon, ika-14, upang tunay siyang magsilbi para sa ikabubuti ng lahat at ikararangal ng iyong pangalan. Gabayan niyo po siya upang maging isang tunay na pastol sa kawan at maging mapagmahal na ama para sa inyong angkan. Naway pagtibayin ninyo ang aming pananampalataya sa pamamagitan niya at matuto kaming makinig at sumunod sa inyong mga utos sa pamamagitan ng aming bagong Santo Papa. Gabayan po ninyo kaming lahat habang aming patuloy na tinatahak ang daan ng kabanalan. Lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at inyong anak. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magandang araw ulit mga kalakbay. Magandang araw, sister. Magandang araw, Father. Magandang araw po sa inyong lahat. O, kumusta Magandang araw, naman tayo? sister, O, sister, brother, kumusta father. naman muna? Katatapos lang nung retreat namin last week eh. So, medyo, Anong ginawa niyo sa retreat, sister? syempre, nagdasal, nagnilay-nilay, maraming oras na magpahinga, no? So, as we feed our soul, we also feed our body, yung rest. Okay, So, okay. Mukhang well-rested si sister at Mukhang mukhang well-rested. full of Ilang araw, energy. 6 full days. Wow! Matagal na. Yan ba yung canonical retreat? Yes po, Father. Tagaytay ba kayo? Hindi, ako sa nursing home ako nag-retreat. Saan? Doon sa San Juan. San Juan. Kasama ng mga elders namin, mga elderly sister namin. Lalo pag matagal na sa trabaho, gusto natin magpahinga din, ano? Yes. May pagkakataon tayo. Kasi retreat nga na Oo. parang may time tayo na magkaroon ng pahinga. Pahinga. Maganda Pahinga. yung schedule kasi conference, tapos yung marami kang time na magdasal, tapos yung pahinga talaga. Kaya talagang para sa akin, maganda yung Recharged. Oo. Kumbaga si sister, kumbaga ready to work. No? Kasi syempre buong taon tayong nasa ministry, no? Dami tayong mga ginagawa. Yes. Minsan, Parang Oo. bagong gising ka sa mahimbing na tulog, ang sarap nako, magtrabaho. ang sarap niyan. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nagmamadali, well rested talaga. Ikaw, Father Paul, kumusta ka naman?
Mukha ba akong well-rested o mukha akong puyat? Hindi. Ano rin ako, no? Parang may pinagpupuyatan ka, Father. Oo, hindi. Actually, kasi dito sa Gibraltar, medyo late yung sikat ng araw, di ba? Sa mga bandang alas 7, alas 8. Kaya yung morning prayer namin dito, alas 9 ng umaga. No? Kaya nakakabawi ako ng tulog. Kumbaga, dito ko naramdaman ulit yung 8 hours, di ba? Kasi yun yung ano sa atin, 8 hours. At saka, 2 weeks ago, nagkaroon din kami ng retreat, no? Kagaya ni na sister. Pero, dito kasi hindi 5 days or 6 days. 1 day lang yung naging retreat namin, lahat ng clergy, and pag sinabi kong lahat, mga 8 lang kami, o siyam, no? Ganun lang kakakonti yung mga pare dito. Binigay ni Father Hayden Williams, na siya ay isang Franciscan na Capuchin. Yan. Ako Kaya naman, ano rin, medyo recharged din ako ngayon. ako naman, parang wala pa akong recharge. So Hindi ka parang nag-retreat? hindi pa. Oo, darating din yan siguro. No? Darating din yun. Pero kailangan talaga, kahit naman hindi pa yung maging madre, siguro ngayon dahil magtatapos na may finals na ngayon, puro mga finals, saka Oo nga. graduation, siguro sa mga kalakbay natin na pag magtatapos, okay, congratulations. Pero kailangan Wow. din natin magpahinga. Do? Sa apat na taon, 5 taon na pag-aaral, siguro kailangan din natin ng pahinga. No? Yeah. Kailangan din natin ng pahinga dahil kailangan maging recharge, no? Ang ating mga katawan, no? Well, speaking of recharge kasi, papasok lang natin, ano, Habemus Papa. Kasi nagkaroon na tayo ng bagong papa, no? Ang kasi natin pinag-uusapan lang natin, sister, yung ano ba, Conclave last conclave, time. kasi pinaghahandaan natin yung bagong papa. Kasi recharge, ibig sabihin, may bagong reinvigorated, kumbaga. Now, of course, nagdadalamhati tayo sa pagpano ng ating Santo Papa, ng Papa Francisco. Pero, nagkaroon tayo ng recharge again dahil nagkaroon tayo ng bagong papa. No? Ito yung Habemus Papa, sabi, we have a Pope. Ngayon, Father Paul, pwede mo bang introduce atin ang ating guest for today? Oo nga, parang puro ako nag-iimbita ng mga guest natin. Oo, si Sister din next time. Kaya, Nasusunod kayo naman mag-imbita. Hindi kasi naalala ko lang last time, no, kay Father ako din. So si Sir actually, ang first acquaintance ko sa kanya dun sa credo natin, yung certificate for religious education online. Kasi ino-offer yan ng Institute of Religion ng UST sa mga dioceses sa Pilipinas. Ngayon, nag-extend sila dito sa Gibraltar. No? So ito yung unang um, online, no, full online na overseas nila. No, kasi I believe meron na rin sila sa Guam dati. No, pero ngayon, gusto nilang gawin talaga yung credo na yung O doon is online. So si Sir ay isang professor sa Institute of Religion natin sa UST at kasama siya doon sa mga una naming naka-meeting, no, para i-conceptualize yung program dito sa Gibraltar. And then, katulad ng iba, lalo na nung na-elect si Pope Leo the 14th, na alam nating siya ay naging prior general dati ng Agustinians, marami yung mga nag-post ng pictures, no? Nakasama nila si Pope nung dumalaw siya ng Pilipinas. No, kasi nga prior general siya ng mga Agustinians. So isa sa mga nag-post ng picture ay si Sir, no? Kaya nagkaroon tayo ng idea, no, na imbitahan siya at malaman natin ano ba yung impression niya kay Pope, no? At saka noong prior general nila siya, at paano ba yung kanyang ugali, kung paano yung kanyang outlook, no, sa buhay, no? So kaya without further ado, no, ang haba na nung ado, may I now present to you si Sir Brian Albia, no, o yung tawag natin sa kanya ay si Sir Chubby. Yes, Yan. siguro, Sir Magandang gabi, Chuy. sir. Oo, pakilala niyo naman po Ang inyong sarili. sarili briefly pa. Magandang araw po, fathers, sister, at sa mga kalakbay. Ako po ay si Brian Aldia. Pero mas kilala po ako sa nickname ko, Sir Chubby, na magsimula po yung sa seminaryo. So, ako po ay dating Agustino from the province of the Most Holy Name of Jesus. Ang base po niya, ang house is in San Agustin, sa Intramuros po. So I was an Agustinian. I entered the order last 2008 and I left the order during 2014. So nung time na po yon, ang prior general po namin was
and Father Robert Prevost, now Pope Leo the 14th. Po. Ayun, bago po tayo magpunta kay Pope Leo, pakilala niyo po muna sa amin kung ano po yung Agustinian. Kasi Agustinians, with yes. mga Dominicans po, napakilala na naman po namin sa mga sarili namin. Mga Dominicans, kayo po, ano po bang pagiging yung Agustinian order, ano po ba yun? So yung Order of Saint Augustine po is one of the mendicant orders that was formed not during the time of Saint Augustine, but with they trace the lineage from Saint Augustine. Ang nangyari po noon is, syempre, nagkaroon ng order of preachers and then order of friars minor. So naisip ng Santo Papa noon, I think it was Alexander the Fourth, why not ang simbahan mismo magtatag din ng sariling orden. And then so it started with Innocent the Fourth yata. So he gathered the hermits na lahat sumusunod sa rule ni Saint Augustine. And then I think it was in 1256, if my memory serves me correct. That was known as the Grand Union, na kung saan officially tinatag yung Order of Saint Augustine. So, ang main charism po ng mga Agustino is interior life or interiority and community life. And then in my former province, Most Holy Name of Jesus, since it was the province na kung saan nandun yung mga unang misyonero sa Pilipinas with Fray Andres de Urdaneta and Diego de Herrera and the rest. Ang main, aside from the evangelical councils, we have also the fourth vow, which is going to the missions. So by nature, missionary talaga yung pagkakatatag sa mga Agustino, and that was also the reason why the Pope Innocent the Fourth and Alexander the Fourth would want also to have the church as having also an order. So kumbaga, ang remote founder namin si San Agustin, ang immediate founder namin ay ang inang simbahan. So, yun po. Okay. Sir, nagulat ba kayo nang na-elect yung Superior General niyo before na isang Agustinian, or were you expecting him to be the next pope, or meron kayong nakikitang iba? Personally po, I was expecting it. Mhm. So, why did I say that? Kasi, even though I was already out from the seminary, I still have maintained close contact with my brothers. So, binalitaan po nila ako na, uy, si ano, naging obispo na. Sabi ko, ay, okay. Then, I think it was in 2023, yung isang kaklase ko, biglang nag-message sa akin, may candidate na tayo sa papacy nung ginawa siyang cardinal. And then, yung move ni Pope Francis, I think it was just last February, when then Cardinal Prevost was elevated as a cardinal bishop. Tapos binigay sa kanya yung dicastery for bishop. So sabi namin, parang iba na to. so nung pinipresent sa social media, yung mga papabili, sabi namin, ba't di siya kasama? but of course, we are also praying na kung sino man yung lalabas, sana ipagpatuloy yung mga nasimulan ni Pope Francis. But when it was announced, so syempre, laking tuwa ko na because ay, hindi, ito yung taong nakilala ko minsan sa buhay ko. So, inidolo, hinangaan, sinunod. Okay. Pero bago tayo pumunta po muna sa buhay po ni Pope Leo, no? Tanong muna natin yung ating mga kasama dito. Sister, di ba pinag-uusapan nga natin yung Habemus Papam nga na we are expecting this, expecting that. Did you expect the Pope Leo to be
Cardinal Prevost at that time that he will be? Hindi, kasi I do not know him di ba? Okay. Although I read parang short biography ng mga papabili, Mhm. pero hindi ko talaga siya, hindi ko kilala Oh, talaga. pero nung narinig mo na, sister, how did you feel na nag-research ka ba? Sino ba yun? Yes, nag-research talaga ako. So I kept on reading, ganyan, marami akong binasa about him. Mm. And nung binabasa ko yung yung kanyang biography, I was really amazed. Sabi ko na our Pope is really a great man, Mm. 'di ba? Kasi parang napaka-extensive ng kanyang experience, no? As a missionary to Peru, no? Tapos he also became a provincial prior ng in United States of America sa province of Our Lady of Mother of Good Counsel. Tapos naging Superior General siya for 12 years. Mm. So parang ang dami niyang experience. So palagay ko nung binabasa ko yung about his life, sabi ko, I think we really have a Ano good yung Pope. ano ba yung mga expectation mo, sister? Yung hopes mo kaya for this Pope? Siyempre yung parang sa akin is somebody na who will be really a voice to the church, no? Parang yung balanse na nakita ko naman din kasi dun nga nung binabasa ko sa kanya kasi yung nag-aral siya ng canon law, no? May mathematics degree siya, ganyan. Tapos ay parang during his term as Superior General, is ang kanyang advocacy something on missionary outreach, theological education, at saka yung social justice, something like that. Tapos siyempre, yung sabi nga he's a centrist, meaning to say parang hindi siya yung parang extreme na very traditionalist or very progressive. So, balanse. Kaya palagay ko, Yun ang nakikita sa kanya. he will be doing something good for the church. Ikaw, Father Paul, ano ang nakikita mo naman dahil yung narinig mo na nga na Habemus Papa, of course, we are all joyful, no? Ano naman ang, from sa Gibraltar ba, pinag-uusapan nyo yung kung ano yung nagiging outlook ni Pope? Actually, kasi everyday, kasama namin kumakain ng lunch si Bishop, no? Kaya napag-uusapan namin palagi even during the election. At yun nga, yung mga papabili, yung laging lumalabas yung mga pangalan, lalo na si Tagle, kasi 4 kaming Pilipino dito sa table. So lagi niyang binabanggit, no, na yung isa sa mga kababayan ninyo ang candidate, no? So basically, hindi expected talaga si Cardinal Prevost, no, from our side. Pero hindi ko rin in-expect na si Cardinal Tagle, no? I mean, anybody could be elected, kumbaga. Pero nung ina-announce yung Habemus Papam, actually hindi ako mapakalino, nagluto ako. So nasa kusina ako, and then nung in-announce nila at lalabas na siya, pumasok si Bishop kasi nagmisa siya. And then tinitignan din niya kung sino yung nanalo. Nung binanggit yung pangalan, hindi kasi masyadong marinig, 'di ba? Pag naga-announce yung cardinal ba yun ng Habemus Papam in Latin, kung minsan i-ano mo pa i-decipher mo pa later kung ano ba yung sinasabi, no? And then dun mo lang malalaman. So, in short, I got lost with the translation. Nung tinanong ni Bishop kung sino, sabi ko, Bishop, I did not really hear who it was. Sabi ko lang, but I think it's an American. Kasi sinabi, galing ng Amerika, no? So, nung sinabi ko yon, sabi ni Bishop, well, anyway, I just listen to it when I go home. So, umuwi na siya, no? Hindi na siya nakinig. Pero pinanood ko yung interview niya sa GBC, sa Gibraltar Broadcasting Corporation. Meron siyang experience din kay Pope, no? Kasi parang nabanggit niya, nung pumunta siya sa Roma, kasi si Pope yata yun sa Dicastery for Bishops, parang fina-follow up niya yung magiging bishop dito, no? Kasi nag-retire na rin si Bishop. So, inaantay din namin kung may appointment ng bagong bishop dito. Parang dinalaw daw niya. And then, yun ang experience na kay Prevost, kay Pope Leo. He only listens. Sabi niya, nakikinig lang daw. Kumbaga, hindi siya yung tipo ng taong sasabat sa usapan. No? So, yun yung na-appreciate ni
ni Bishop sa kanya na nakikinig, and then may sense of humor. No, kasi parang towards the end parang sinabihan siya ng parang don't worry, parang gano'n na nakalimutan ko na yung exact joke, no, pero parang ang binabanggit niya ni Bishop hindi namin kukunin yung opportunity na pumili sa inyo. Trabaho nyo yan, parang gano'n. No? So, o Mm. trabaho namin yan, something like that. So, Are yun you lang, yun yung looking naalala forward ko. to? Anong nakikita mo sa Yung kanya? nakikita ko naman sa kanya, syempre, ina-expect natin parang another Francis, di ba? Kasi even the name, iniisip ko nga nun, baka Francis din ang piliin, no? Pero iba yung pinili niyang pangalan, no? Pope Leo, no? Kaya agad-agad parang nag-research, sino ba si Pope Leo the 13th? No, syempre, kilalang-kilala siya sa Rerum Novarum, no? Yung time na yun ng Industrial Revolution, no? Yung sa labor, etc. So, palagay ko, katulad ng sinasabi ng iba, malaki din yung contribution ng pagpili ng pangalan doon sa tatahakin niyang landas. So, yun, doon pa lang sa sinasabi niya, di ba, yung may nabanggit siya about sa AI, no, nabanggit siya about yung, yun din, yung dignity of the human person. So, sa palagay ko, ito yung mga una niyang tatahakin. And then, alam naman natin yung mundo ngayon, may mga gera, no? So, yung kapayapaan, no? Yung peace Mm. na gusto natin, no? So, yun yung mga nakikita ko Yun. sigurong maaari Okay. niyang harapin. Okay. Oo. Kasi sa akin, ako naman, no, may share ko lang. Kasi hindi ako nakatulog nung gabing yun. Mm. Kung bakit din ako hindi makatulog. Oo. At talagang gising pa ako nung nagka-announce sa mga 12:30 yata yun, alauna ng madaling araw. Mm. Kaya ako parang, nagbukas na ako ng ng laptop. Ayun na pala yung puting smoke, kaya yung white smoke. Kaya na-excite ang 2:30 pero may misa pa ng 5:30 kaya naku, parang puyat-puyat pa ako. Pero we are looking forward to this new pope. Nasabi mo nga sister no na para medyo he will try to balance everything no and yung nakikita na he's an American pope by the way no kasi when we are talking of Americans sabihin natin they are very liberal pero yung makikita mo rin there are also Americans who are very strict no very conservative Conservative. traditional din kaya we are looking forward to this American pope who has gone to the missions and yet of course para sabihin natin balance nga na he is very intelligent very academic pero he has gone to the mission siguro alam din niya pero we are privileged to have also Sir Chubby naman no I think Sir Chubby you will present something to us no on yung buhay siguro the life of uh, Prevost before, no, as a superior general. Siguro, sir, take the Ah, floor. the first time na na-meet ko po siya, binigyan na kami ng orientation nung master, nung postulant po ako nun. Binigyan na kami ng orientation na, yun nga, si Prior General, isa sa mga pinakabatang naging Prior General ng Order. He's an American from Chicago. Tapos graduated from Villanova University and also became a prior provincial of that province. Uh, the first time na nung dumating po siya sa Intramuros noon kung saan ako naandon, is yung mga kaklase ko nagchichismisan kami. Kasi nung unang tingin namin, sabi niya, parang kamukha niya si John Paul II. So I think he stands up around 5'9" or 5'10". So meron siyang aura na very pleasing, tapos gusto mo siyang lapitan, pero meron din siyang aura na magdadalawang isip ka. Kasi una, meron siyang aura na may pagka-mysterious na parang binabalot din siya ng kabanalan. Hindi ko alam kung yun ba talaga ang natural sa isang prior general. So, that was the first impression that I had na mabuting tao, may kabanalan. But when he spoke to us, kumbaga, he means business. So, strict. So, expected from a canon lawyer. So, kumbaga, kung ano,
dun lang. And at the same time, yung nasabi kanina ni Father Paul, he knows how to listen. He gives time for everyone na member ng community and he listens. So, wala lang, nakatingin lang siya sa'yo kung may minsan natatawa. So, kumbaga, normal na tao. And then, uh, that was 2008. So, he came to the Philippines for the blessing of the newly renovated seminary po nung sa Intramuros. And then in 2010, I was already a novice at that time. Naalala ko yung Master of Novices namin. Minsan pinapasali kami sa mga rally. Novice. Novice kami, tapos sasama kami sa mga rally. So, isa sa mga nasabi nung novice master namin, ito yung tinatawag sa atin bilang mga Agustino, yung social justice. Na sinabi niya na isa rin sa mga gustong i-implement ng prior ni Father Prevost noon, na be aware of the needs of the community. So parang sinasabi sa amin dati ng novice master namin na you are an Agustinian, we have the charism for our community life, but the community life should transcend beyond the seminary walls. So it should extend. So, kaya isa sa nung karanasan ko nung novice kami, hindi lang kami na confined sa loob, kundi kumbaga we are already being oriented kung ano talaga yung buhay Agustino. So, naalala ko, sumama kami noon sa rally sa Makati, sa may Erod, sa Menjola. So, tapos yung mga nagrarally, kami yung tinutulak kasi kami yung nasa harapan. So, nakatatak na sa amin na isa yun sa mga programs na gustong mangyari ng prior general namin noon. At the same time, very strict din siya sa academics. So, in 2010, he visited during the intermediate general chapter. The opening mass was held in San Agustin, but most of the meetings po noon nasa Cebu. So, in 2013, nung bumalik siya, kakagraduate ko lang po noon ng theology sa ecclesiastical faculties. So, bumisita siya para sa blessing ng bagong renovated na postulancy house sa Intramuros. So, during that time, tinanong niya, sino yung mga kakagraduate pa lang? So, sabi niya, ito. So, hinila agad ako nung master namin, Master of Professed. So, so this one just graduated, just finished his bachelor's in theology. Tapos tinanong niya ako, what do you want to take for your licentiate? Agad-agad, licentiate tayo. So, hindi ba pwede magpahinga muna? So sabi ko, I'm interested to study patristics or liturgy. So, agad sinabi niya, you make an application where do you want to study? We have Agustinianum for patristics. You can also enroll in San Anselmo for liturgy, or if not, since during that time, under pa po kami yung mother house talaga namin is nasa Madrid, sa Spain. So, sabi niya, you can also go to University of Salamanca. Sabi ko, of course, San Anselmo. But eventually, na-overturn yun kasi mas kailangan ako dito sa Pilipinas. Kaya San Beda na lang yung MA ko noon. So, isa sa mga na-realize ko na he supports his friars. So, napaka-supportive niya, tapos siya na yung mismo magsasuggest, siya na yung magsasabi na ito yung gawin mo, ganun. So, he does not just listen but he also gives great advice. Dati, nung intermediate general chapter namin, ako yung server, isa sa mga servers. So, syempre, lahat ng mga supiros ng mga Agustinian sa buong mundo nasa San Agustin. So,
medyo stiff ako noon na mag-serve. So, isa sa mga, nung pinakilala kasi po ako nung dating prior provincial namin na Espanyol, ang tawag sa akin is ah, gordo. Ibig sabihin mataba, malaki. So, sabi niya, so, this is, our hermano gordo. So, malaki. So, tapos nung nagsaserve ako, bumulong siya sa akin. Sabi niya, loosen up. Ibig sabihin, parang mag-relax Very ako. sweet. Very stiff. So, kasi yung iba, nakita nakaganon ako during procession, parang militar. So, nung binulungan niya ako, loosen up. Just relax. So, sabi ko, ay, concerned. So yung isa sa mga good qualities ni Father Prevost is he does not just listen, but he is a very keen observer. So, nakikita niya, tapos hindi siya basta-basta nagre-react. He observes at the same time. Pag alam niya na kung ano yung sasabihin, doon lang siya magsasalita. Doon ka lang niya i-confront. Kaya kung may gusto siyang sabihin. So, he chooses his words very carefully. Kaya yung pagkakakilala ko sa kanya, may oras siya ni John Paul II, but when it comes to orthodoxy, clarity in faith, Benedict XVI. So, same sila ng orientation, Agustinian. But when he is with his people, very Francis. So, para sa akin, complete package yun. Kaya, yun yung isa sa mga dahilan ko sa kanong mga kaklase ko dati na when we talk about being a pope, he has the credentials. He has the experience. Lahat na ng circumscription ng provinces during his time as prior general, nilibot niya sa Africa, etc. So, sa lahat ng Asia. So, makikita naman sa mga nagsusulputan sa Facebook kung saan-saan siya nakakaabot. So, yun po ang isa sa mga experiences ko kay Father Prevost or Pope Leo. Oo. Sir, kasi ang ganda nung nakita niya, no ba, sister, yung coat of arms niya. Hindi ko pa May nakita kasi yung coat of arms niya, meron doon na para symbolism ng heart at saka libro. Ay, kasi Agustinian kasi siya. Kasi Agustin. Sir, meron ba kayong ano doon? Bakit niya nilagay na may heart saka yung libro? Ano bang ibig sabihin na sa mga Agustinian? That was actually taken from yung conversion story po ni San Agustin Mhm. na the scriptures pierced his heart Mhm. and then his heart then become inflamed. Mhm. Yung flaming heart, it speaks about desire. Kasi sa spirituality po ni San Agustin, ang tao daw, nag-lecture, ang tao daw, isa sa mga katotohanan sa tao is meron siyang desire or pagnanasa. So, sabi niya may desire of the flesh, power and authority, saka wealth and possession. So, kailangan daw yung tatlong yon maitama. Mhm. So, Pero sabi, sir, paano ba natin makikita yung papacy niya? Because he put that in ano eh. Kasi when we hear of, like for example, Pope Francis is a Jesuit, pero he did not push, ano, parang he is a Jesuit. Pero dito, he's really proud ano, for him to be a member of Franciscan order, Augustinian order. So if he is proud to be an Augustinian order, tapos nandun pa sa coat of arms, what do you think that it can contribute or it can influence his papacy? well, una po sa lahat, yung charisma ng mga Agustin, interiority. So, ibig sabihin, mas pinapahalagahan niya hindi lang yung spiritualidad ng isang Kristiyano o ng isang Katoliko. At the same time, I think he would push really for the enrichment of the celebration of the sacraments. Mhm. Naman natin, chinachat na talaga yung mga misa. At time, when he was announced, I was actually waiting if he will come out
not wearing the moseta, saka yung kagaya ni Francis. But when he came out, bumalik siya sa tradisyon. So, ito yung magbabalanse sa, kumbaga, pag sinasabi na minsan liberal si Francis. So, kumbaga, he will try to sway back. And then, his first homily, I think he quoted several fathers of the church. So, siyempre, yung may hawak ng Institute for Patristic Studies, ng Agustino. So, kumbaga, theologically speaking, Pope Leo would like us to really see the beauty, the treasure of the faith, yung kung paano inuunawa, kaya he is quoting several fathers of the church. At the same time, when we talk about social justice, yung community life, because as Agustinians, ang isa sa mga motto ng mga Agustino, cor unum et anima una in Deum, one heart and one mind intent upon God. So, kumbaga lahat tayo sabay-sabay o naglalakbay pabalik sa Diyos. So, that's why he was calling for unity, for communion. And how do we do that? Yesterday, he was talking about season of love. So, he was actually calling for unity. Kaya, and I remember he also called out, he called for unity when he was announced as Pope. So, I think nandun talaga, nakikita talaga namin na nandun yung pagiging Agustino na gusto niyang i-share sa lahat. Yes. So bago tayo magpatuloy, meron tayong mga katanungan sa ating sa mga viewers natin, sa ating mga kalakbay. Siguro si Brother Pao, pwede nating tawagin para ano-ano ba yung, or baka yung may greetings tayo sa mga online viewers natin. Magandang araw po sa ating lahat, no. Pasensya na ho. Ngayon lang tayo nakarating-rating, no. Before we go to our greetings, no, tsaka sa question, no, ma-share ko lang din sa inyo kasi kanina nagkamustahan kayo no, kung ano ba ang naging ninyo. Oo nga, pabatiin mo na si Brother Pao. Sige. Pao. No, isa din ako sa mga nagpuyat nung gabing na yon kasi bilang SOCOM talagang aabangan natin kung anong lumabas talaga na resulta, no. So, ang masasabi ko lang, medyo align yung nangyari kay Pope Leo, no, na siya ay nahalal nung May 18, no, sa araw ng fiesta ni Saint Michael, no. Nagpakita siya sa I forgot the place, no. And then nasabi ko, fiesta ni Saint Michael, no. Tapos may prayer to Saint Michael kasi na sikat, no, yung yung Saint Michael the Archangel Defend Us in Battle. Tapos nung ni-research ko kung sinong gumawa noon, ang gumawa pala noon is si Pope Leo the 13, no, yung sinundan niya ng pangalan, no. So ang galing lang talaga. So anyway, sa mga nanonood sa atin ngayon, no, magandang araw sa inyo lahat, lalo na Sister Esme, Sister Ruby, Brother Aki, good evening sa inyo lahat, no. And then may mga tanong tayo na pumasok, no. So number 1 dito is wait, balikan natin. Yun. Said of Paranaque, ang tanong niya ay, may nakakapansin po ba na magkahawig si Pope Leo XIII and Pope Leo XIV? Napuna po ba ninyo yun? Tapos may isa pang tanong, mula naman kay Remy. Ang tanong niya, siya daw po si Pope, ititira po ba sa Apostolic Palace? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Dahil lang sabi ng iba ay mas luxurious daw doon, no, sa Apostolic Palace. May intriga pa. Oo. Sige, unahin muna natin yung kamukha. Kasi kanina, pinag-uusapan natin, yung kamukha kasi kanina kay Sir Chubby, sabi niya kamukha ni Pope John Paul II. Okay, ngayon, pinagtutugma kasi nila yung mukha ni Pope Leo XIII at saka ni Pope Leo XIV. Nakita mo yung picture nila, Father? Ano masasabi mo doon, Sister? Palagay ko hindi naman magkamukha. Hindi, kasi ang may angulo mahaba yung mukha ni Pope Leo XIII. Si Pope Leo XIV naman, medyo bilugan. Para kaya Pope John Paul II. Tapos yung ilong naman, medyo
Ganun. Oo, kasi para siguro ini-AI nila para kamukha na gano'n, ano. Siguro pinagtutugma sila kasi ito yung sinusundan na ni Pope Leo XIV. Kaya siguro pinagtutugma nila kung ano yung ginawa ni Pope Leo XIII gagawin din ni So, Pope Leo XIV. siguro, Father, yung, kasi nga, di ba, yung name, parang Ah, sabi nga, it's a signal na kung ano yung focus ni Pope Leo the 13, 13, yun, parang dun din tahak ang niya. inclination Oh, ni Pope Leo yes. the 14, like social justice, di Yes. ba? So, Kaya parang, oo, hindi lang nagagano. yun ang sinasabi nila, hindi lang maghawig doon sa kanilang direksyon, kundi magkahawig din sa mukha. Siguro. Yung physically, hindi, no? Pero yung pananaw siguro, Oh, no? yeah. Oh, Yun. tama si Sir. Si Father Paul naman, yung susunod na tanong ni Brother Pau. Kala ko may iba pang tanong. Oh, titira Ano daw ba ba yung sa isang tanong? Apostolic Palace? Oo nga, di ba parang binuksan nila ulit yung mga rooms doon, no? Kasi si Pope Francis saan ba tumira si Pope Francis? Santa Nasa Santa Marta Marta. Marta. ba? Sa Santa Marta, no? Pero Bulan itong din naman si yun. Oo. Yes, yes. So, pero ito si Pope dun sa palace. Well, I'm not sure, no? Pero, kasi syempre, baka yung accessibility ng place, di ba? Tsaka yung, although, ewan ko kung totoo yun o meme show narinig ko na ayaw niya dun dahil marami nang namatay doon. I mean, syempre, lahat naman ng Pope doon talaga natutulog, di ba? Mm-mm. Pero, to have that thought na doon namatay yung mga nauna, no? Hindi mo Mm. maaalis yung stigma na yon, no? So Mm-mm. anyway, kahit naman saan siya tumira, yun nga, yung mahalaga doon yung attitude niya sa tao, no? Tsaka yung Mm. kung saan niya dadalhin yung simbahan. At saka yung Apostolic Palace kasi dati, di ba sabi natin, Bishop's Palace. Mm. Di ba? Eh Mm. ngayon, hindi na O eh. yung iba, ang tawag nila sa Residence. palace, o sa palasyo Residence. residensya, di Oo, ba? O residensya na. So parang residence. siguro ganun din na dapat makita natin yung Santo Papa. Actually, dapat nakatira siya sa ano eh. Diba doon sa Laterano? Kasi Kasi yun ang katedral. Pope, the Bishop Oo, of pero Rome. dahil yun ang mas prominente at mas malaki, nandun siya sa Apostolic Palace at talagang he is Doon working naman on that. talaga Kasi pag nasa tuloy-tuloy yung mga Apostolic Palace ka, nakikita mo lahat ng Mm. bagay. Oo. Kasi meron kasi siya, of course, we need also to acknowledge na sinasabi kasi ni Pope Francis ay he needs to humble himself. Pero hindi naman dahil nandun ka sa Apostolic Palace, gusto mo naman ng marangyang Yeah. buhay. Hindi Hindi naman naman yan. ibig sabihin na pag doon ka, hindi ka na humble. Correct. Hindi Tsaka naman. So, meron minsan lang. practicality lang din, 'di ba? Kasi mine-maintain ng simbahan yung lugar. Pag hindi mo tinarahan, masayang lang, 'di ba? So, ganun Totoo lang naman naman, 'yun. totoo naman. Oo. Oh, yung kasi hindi naman yan ginawa para sa iyo, no? Para sa ano. Mm. Ginawa talaga yan para sa mga susunod na Santo Papa, no? Hindi naman yan pinapaganda ng sobra-sobra para Mm. lang doon sa Santo Papa. Susunod tayo, Brother Pau. Madaming tanong ata Maraming ngayon, no? tanong eh. Maraming Oo, para Tanong, dami mga Actually, to nakikinig daming ah. nating listeners, isa. Hindi, joke. Brother Pau. bago ako sumundot sa bagating question, no, mayroon na kasi kumakalat na pictures, no, yung blueprint ng Apostolic Palace, no. Akala nga nila Marangyanga, pero sa totoo lang, ang pinakamalaking area doon sa Apostolic Palace ay chapel talaga. Yun ang Mhm. pinakamalaki. Ang Oh. kwarto po ng Santo Papa, napakaliit lang po, no. Mhm. Okay, so talon tayo sa bagong question, no, from Berto of Caloocan. Ask niya, kay Sir Chuby, no, Yun. kahit po kayo ay lumabas na sa OSA, ano po kaya ang masasabi ninyong Agustinian spirituality na nanatili sa inyo? And another one from Sir Eric of Paniki, Tarlac. Ayan, sabi niya ay, meron po bang ugnayan ang Agustinian, OSA, at ang OP sa kasaysayan? Ako, magandang tanong yon. Tanong po muna Si tayo. Sir Ano Chubby po muna. yung spirituality ng Agustinian po na nanatili sa inyo, sir? Siguro sa akin po yung yung desire na to study. Kasi hindi lang sa OP yun masayag, pero sa amin din kasi isa sa mga sinasabi ni San Agustin, lalo na kung mga pare ka, never go to the pulpit if you are not prepared. So, one of the things that I still do is yun, kahit Sunday hindi naman ako pare, I still reflect. And then there is still that yung sense of community. Kahit
sa workplace, yun yung bagong community ko, I still do my part. I still do my best, my role sa kung ano man ang mga programa ng community na ah, kinabibilangan ko. So, isa yun sa tingin ko na hanggang ngayon, nandun pa rin. And of course, yung prayer life. And at the same time, tinanong ba doon kung bakit ako lumabas? Hindi naman, hindi naman. Oo, hindi naman. O baka Hindi naman sensitive eh. Oo. Pero mas mahalaga, sir, ano yung pag-ugnayan naman ng OP at OSA sa ngayon or dati? Ang naalala ko po, Father, is especially here in the Philippines, yung ibang mission territories na handle ng mga Agustinians, lalo na sa North, binigay sa mga Dominicans. And I think when the Dominicans arrived, they first stayed in the house of the Agustinians in Intramuros. So, hanggang ngayon, some of or the friars from the Augustinian order still goes to UST. So, Mm. I think nandun pa rin yung ugnayan. Mm. Both work, kumbaga, hanggang ngayon minimaintain pa rin yung tradition na pag sinabing papal theologian, Dominicans. Oo. Papal confessor, Franciscans. Tapos Ah. papal stan, Agustinians. Ah. Mm. Totoo So, yan. Maganda yun, no? Tsaka yung, oo nga, yung rule of Saint Augustine, Yeah. di ba? Na sinusunod Yeah. din ng mga Dominicans. Dominicans. Oo. Oo, naalala ko lang yung sa Manawag, Father Dexter, yung kung naalala mo yan. Di ba dati parang chapel ng Monica, Santa Monica yung mission na yon. Tapos malamang Agustinian dati, tapos na-transfer din sa Dominicans, no? Yung sa Manawag. Yun yung naalala ko doon. Before pa dumating yung Manawag doon. Ah, Santa dati. Monica. Ang gusto niya yata sa norte eh. Tsaka Father, Diba? diba, sa calendar sa Dominican liturgy, Si ang Saint Augustine. feast sa atin. Feast. No? Oo, Feast. feast pa Kasi nga, solemnity. because of the rule of Saint Augustine. So we Augustine. follow the rule of Saint Augustine. You also call, Saint Augustine as our Holy Father din. Holy Father din, no, ang tawag natin. Tama. Oh, kasi yun yung ugnayan talaga ng Augustine. Lalo yung community living kasi Yeah. doon natin kinuha no? Hindi na pwede tayo maging monk or maging alone, no? Meron pa tayong tanong, Brother Paul? Ay, Brother Paul? Meron pa ho, last question. Sige. Si Pope Leo po ba ay nakapunta na po ba sa Pilipinas? Yun po ang tanong. Nako, yan may proof si Sir Brian, si Sir Chubby. Si Sir Baka Chubby. share Sinabi niya niya yung mga kanina, pictures naging niya. superior general siya. Nagpunta nga sa Intramuros at Cebu. Siguro maganda, ikwento niyo naman sa akin yung sa Cebu. Meron ba kayong doon na, di ba, nagpunta yata siya doon? Sa Cebu po, wala. Intramuros yata yung mga picture ni Sir. Sige. Kasi So, meron siya sa Cebu. may nagpunta Picture siya ako na nakita sa Cebu. kaya very close talaga siya may affiliation talaga siya sa Pilipinas na whenever he goes here siguro na as superior general, he can mingle with people, no? He can mingle with people. No? May question ako kay Sir Chubby. Yeah. Sir, kasi napansin ko parang hindi siya masyadong palangiti, kasi I read something na Oo. merong sinuntok parang yata siya. merong history kung bakit ganun. So, Hindi ko alam kung fake news yung oo sister. nga eh. Di ba, hindi kasi napansin ko parang parang tipid Meron, ba na? may something dito sa Oo. niya, sa bibig niya na Yes. whenever he smiles, medyo gumagalaw In fact, dito. May muscle masakit nga daw. tension. I don't know how true it is, no? Pero sabi daw na mahirap para sa kanya Mag-smile. because merong operation, something like that. Sir, Totoo can you ba say yun? something about yung Can you confirm the news? hindi kasi nga I read Totoo yun. that, no? So, TikTok tsaka yung hindi sister ba- eh. hindi, tsaka doon sa, di ba makikita natin sa celebration, parang hindi masyadong bumubuka yung, di ba? Totoo yan. Ay, Confirm, sir? may yung dati po namin na master nung postulates kami, may kwento siya sa amin na nasagasaan siya Ah. kasi may niligtas siyang bata.
So it's true. Totoo ba yun? Meron na akong nabasang ganun na bata. But he does not show it eh. No? Sira yata yung panga niya. Yeah, Mm. yeah. So, Parang so hindi parang mahirap sa kanya yung mag-smile. Yes. Totoo yan. Pero Parang totoo. although hindi niya sinasabi, hindi niya kinikwento yun. Yeah. Oo. Totoo. Open. Pero ang pakakaalala ko po, yun po yung isa sa mga kwento ng master namin noon. Mm. Yung sir, parang I read something na may sinave siya na bata. May sinave siyang bata. Yun yung kwento. Ay, Kwento yun, oo. kwento. Pero of course, marami tayong kwento na ganyan, ano? Pero hindi sana maging kwento din na dahil Pontifical University of Santo Tomas, we are hoping also that he will also come to Manila, no? Or will come to the Philippines again for his visit, no? Yeah, Kasi yeah. looking forward tayo. Lalo, ang ganda nung image ng sister, fathers, no, brother, na yung shepherd's ring, sino nagbigay sa kanya? Si Cardinal Tagle. Cardinal Tagle. I think he has parang affiliation really to the Philippines, no? With Tagle as representing the Philippines. Ang ganda ng pagbibigay niya, and he was really emotional, no, when he was receiving that ring, no? Tinignan niya pa yung nakita mo, sister. Tinignan niya pa yung sa video. Tinignan niya, and he was really praying that he would be successful in whatever endeavors that he will be undergoing, no? Well, 7 minutes na lang. Siguro on our last na lang po ng mga messages natin sa ating mga kalakbay, siguro unahin natin, sir. Baka pwede tayo magbigay ng ng inyong mensahe para sa ating mga kalakbay. Sir Subi. Minsan ko lang po siguro mas magkaisa tayo sa pagdarasal. Oh. Hindi lang para sa Santo Papa, kundi pati sa mga gustong gawin o sa vision ng ating mahal na Santo Papa para sa buong simbahan. Mm-hmm. Meron ba kayong K, sister? Sir, meron ka ba yung K na word? Meron ka bang K? Ang naisip ko lang po is kalakbay. Kalakbay. Okay. Because Pope really wants to journey with us. Wow, kalakbay. Brother Pao. So bago ako magbigay po ng aking keyword, no, huling greetings na lang po sa mga nanonood. Yung nanonood is ang Dominican Laity of Bukawe, si Bruce De Guzman ng UST at IR professors po natin sa University of Santo Tomas. Wow, ang dami nanonood. Marami nakikinig ngayon. No? Dumadami ang ating mga kalakbay. Listeners, mga kalakbay. Yeah. Thank you. Thank you So po sa inyo. ang aking pong keyword, actually hindi keyword kasi hinahanap ko kanina kung ano yung equivalent ng conversion sa Tagalog Kasi knowing that Pope Leo is an Agustinian and we have this knowledge na somehow ang kanyang papacy ay meron talagang tawag nito, may Agustinian flavor, no? Ang naisip ko pag St. Augustine kasi pagbabalik loob talaga, no? So yun yung masasabi ko, pagbabalik loob, no, sa pananampalataya natin. And of course, we pray for Pope Leo's papacy, no? Samahan natin siya, pagdasal natin po siya na sana po ay magawa niya po ang gusto niya pong gawin para sa ating simbahan po. Yun po. Brother Pao, thank you. Sister. Sa akin kapayapaan. Mm-hmm. Kasi yun talaga yung gustong mangyari ni Pope Leo, no? Na magkaroon ng peace and unity within the church, and of course, ma-encourage din niya yung mga different countries, no, na nagkakaroon ng problema, so that they will be able to find diplomatic solutions dun sa mga conflicts among countries. So in promoting peace, siguro isang bagay na pwede nating gawin ay magsimula tayo ng kapayapaan sa ating sarili. No? Yun yung sinasabi din ni Brother Pao, no? Yes, no? Sarili. Within us. Yun lang po. Okay, sister. Father Paul. Ako naman in connection din kay sister, yung naisip ko letter K ay kapatiran. No? Kasi paulit-ulit nating nababanggit yung community life, nababanggit natin yung order. Actually, isang magandang nangyari nung na-elect si Pope Leo, naging interesado yung mga tao sa mga religious. Naalala ko nga dito nung na-elect siya kasi at that time yun nga yung speaker namin, Franciscan, kausap nung mga charismatic na nag-invite sa kanya. Tapos pumasok ako, nakita ko,
para ngayon lang daw nila na-meet yung may Franciscan, may Dominican, and then ngayon nung na-elect si Pope, may Augustinian pa pala. So parang nagkakaroon na ng interest, no, yung mga tao about the religious life, no, at saka yung existence ng yung consecrated life. At sana no, maging parte ito ng promotion. No? Although sabi nga ni Pope Leo, dapat daw hindi promotion ng vocation promotion na recruitment ng members ang atupagin natin, kundi yung witnessing natin. No? Kasi it is in our witnessing as religious, doon ma-attract yung mga tao sa atin. So, I think that is one thing, yung kapatiran, no? Buhayin ulit. And then, even si Pope Francis naman, di ba, yung kanya may Fratelli Tutti siya na encyclical, no, na that's where it starts really, di ba, yung kapayapaan, yung pagmamahalan, mangyayari lang kapag itinuring natin yung kapwa natin bilang mga kapatid. And sa isang kapatiran, no, hindi naman yan perpekto. No? Meron niyang mga away, merong hindi pagkakaintindihan. Pero at the end of the day, nagmamahalan. No? Kasi hindi matatanggi na magkakapatid. So palagay ko yun yung isang maganda rin. At saka di ba dun sa motto ni Pope na in ilio uno unum ba yun? No? Yung in the one we are one. No? So parang ganun yung kahit iba-iba tayo ng pananampalataya, paniniwala, no, bilang mga Kristiyano, sana tayo ay magkaisa. Yeah. So kapatiran yung aking last na K-word. Oo. Sa akin naman, ang K, katatagan, no? Dahil ang si katatagan. Oh, kasi syempre Magkakatawa, sister. Kasi tumingin ka eh. Kaya totoo ako sa'yo. O yung katatagan, kasi ang Santo Papa ang nagpapatatag sa atin bilang isang simbahan dahil minsan sinasabi na hindi natin kailangan ng Santo Papa, no? Pero ang Santo Papa ang nagiging pundasyon natin, no? Sabi nga yung You are Peter, upon this rock I will build my church. Mahalaga para sa mga Katoliko na mayroon tayong tinitignan na Vicar of Christ, sabi nga nila, no? Parang kailangan tayo maging matatag. Sabi nga, sabi kay, no? Sabi kay Saint Peter, no, ang palakasin mo yung mga brothers mo, no, be the strength of your brothers. Kasi minsan nag-aaway-away, bickering, even hindi lang outside forces, even inside forces, and more so with inside forces, no, kahit naman sa community natin, kahit madre-pare o sa mga communities natin, Sa pamilya rin. kahit sa family din, no, parang nagiging symbol ng battle cry lagi ng Santo Papa that he will be the one to unite the people. Kasi even, of course, the Pope will always be a symbol of unity of people. Kasi he is also the vicar of the Good Shepherd, no? Siya ay nagiging pastol sa lahat. Ganon din siguro sa atin, no? Inaanyayahan tayo maging pastol sa isa't isa, no? Kasi hindi lang naman dahil kay Pope Leo, kaya nga nakakatuwa na ang pangalan niya Leo, no? Leon, no? Leon. He is not just he is not just a bystander, no? Na parang he will be there na parang kuting-kuting lang, pero he is really a lion. A lion is someone who we fear, pero he is also the one who gives us also the strength, no, that the enemies could, kaya sinabi nga niya, di ba, yung prayer to Saint Michael the Archangel, defend us in battle, because we are in a battle, no? We are in a battle, and this Pope is a symbol of a lion who gives us strength, who gives us stability, and he will unite us, who will unite every one of us. So maraming salamat po, Sir Chuby, for Thank you, kay Sir Chuby. Salamat po, maraming salamat po, Brother Pao, Sister Marisa, and Father Paul. Thank you. At maraming salamat at sa lahat ng nakikinig, at magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang K.